Kumusta mga kanaysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So, ngayong araw na update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na nag-viral broadcast PH. So, meron to pa mag-out na breaking news. Marcoleta gumuho ang mundo sa hatol ng COMELEC. Marcoleta nagwala sa Sinapit. Ewan ko kung pagwawala ba yung ano, pero I think yung mga pinaggagawa ni Marcoleta sa ano, yung mga gigil siya, parang nagwawala na siya, no? Or ewan ko sa inyo. So, bago natin simulan, viral broadcast page, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. Mga kanaysi, din na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, breaking news, Marcoleta gumuho ang mundo sa hatol ng COMELEC. Marcoleta nagwala sa Sinapit. So, viral broadcast page, Philippine Noises. Like, comment, share, subscribe. Start! Po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Ngayong inilabas na ng Sandigan Bayan at Ombudsman ang mga arrest warrant ng 18 individual na may kaugnayan di umano sa korupsyon ng National Budget ng 2025 UGA 2025 at sa mga maanumalyang kickback sa mga flood control projects ay unti-unti nang mabibiyang linaw ang isyu ng malalim na korupsyon na bumulaga at nagpasidhi ng galit ng maraming Pilipino. Kahapon ay kumilos na ang PNP at NBI sa pagsilbi ng mga arrest warrant sa mga nasabing individual na napabilang sa 18 mga opisyal ng DPWH, district engineers, contractors, commission and audit officials, senators at congressmen. Walang naabutan ng mga taga-NBI sa dating condo unit ni Ako Bicol Representative at former chairman ng Committee on Appropriations ng Kongreso na si Zaldico sa Bonifacio Global City sa Taguig dahil tumakas na ito at nagtatago na sa ibang bansa. Mukhang malalagay na sa alanganin naman. Parang Gina G nga yung ano Gina G nga yung mga DD sa part na parang inimbestigahan or pinuntahan pa daw ng PNP yung bahay ni Zaldico. Ang akala kasi nila kapag ka mag-i-issue ng warrant is dapat kung nasan lang yung tao, doon lang pumunta talaga or parang rekta tao lang. Ewan ko kung nag-iisip sila or hindi hindi siguro nila na pagtanto na kapag kapupunta yung mga kapulisan, especially may warrant na sila sa tao na yan, hahulog-huguin nila yung bahay, kakalap sila ng mga ebidensya. Kahit siguro mahuli nila or hindi yung tao na pinaghahanap nila. 'Di ba? Kasi syempre kakalap ng ebidensya yan Kasi yung bahay mo yung pinaka-lungga mo talaga. Parang baluarte mo yun Pwedeng may maiwan kang mga bakas doon. 'Di ba? So wala lang, share ko lang. Ang mga kilalang senador na karamihan ay bahagi ng minority sa Senado at mga pro-Duterte senators dahil sila na ang isusunod na sisilbihan nitong arrest warrant. Matatandaang idinawit Senator Jinggoy Villanueva, Escudero, former Senator Revilla, Nancy Binay, DepEd Secretary Sonny Angara at pati si Grace Poe ay idinawit din dahil siya ang Committee on Appropriations Chair ng Senado ng 19th Congress. Isasama din si dating House Speaker Martin Romualdez na kakasuhan at ipapa-aresto din. Samantala, Marcoleta mukhang malalagay sa alanganin ang ambisyon na tatakbo sa pagkabis. 'Di ba? Si Romualdez, kapag isasali sa imbestigahan, ipapahuli or whatsoever, sasabihin ng mga DDS, acting lang yan. Hindi naman huhulihin yan. Hinuhuli nga, 'di ba? Ipapahuli nga, 'di ba? Isasali nga nila. So sasabihin nila, hindi totoo, acting lang. Kapag wala namang gagawing action yung admin, sasabihin naman nila, wala yung admin, may pinoprotektahan, balimbing, or hindi para sa lahat. So, ang gulo, di ba? Parati talaga silang may masasabi sa presidente sa 2028 presidential elections at mawawalan ng boses sa Senado dahil unti-unti na silang wawalisin sa minority. Nabuking na nais umanong isulong ng mga partido ng mga Duterte ang tandem ni Vice President Sara Duterte at Marcoleta sa 2028 presidential elections. Na ikinagulat ng marami dahil umuugong yung balita na yung tandem sa anak ng Tokwa talaga sobrang layo pa ng eleksyon ng kumag talaga sa kapangyarihan. Eleksyon na agad yung pinag-uusapan So anyways, yun nga, Marcoleta Duterte. Siyempre parang binabakbakan nila si Marcoleta. Ang natawa lang ako sa part talaga parang minimension nila si Amy na parang anak ng Tokwa. Sobrang grabe daw yung effort ni Amy, 'di ba? To let Duterte rise. Pero in the end, hindi pala siya yung potential candidate as a VP ni VP Sara. Anak ng Tokwa na yan.
Tsaka bakit ba kasi sila bakit ba kasi sila atat na mag-VP? Wala namang parang hindi mo naman basta-basta mapapakinabangan talaga yung VP. Kita nyo naman parang nababakbakan nga lang si di ba? Si Sara Duterte. Wala siyang kapangyarihan against the president eh. Kaya nga yung ginagawa nila ngayon, mag-ingangangal-ngal, di ba? Knowing na wala silang power. Ang sa kanila na lang, name. Yun. Name as Duterte. Yun na lang yung pinanghawakan nila eh. Pero other than that, wala na. Para silang ngayon eh, tinutugis talaga. Tuloy. Umano si Amy Marcos na ipinagkanulo mismo ang sariling pamilya at kapatid na si PBBM sa kanyang napakatinding revelasyon noong INC rally hinggil sa kapatid ng Pangulo, First Lady Liza Marcos at Sandro Marcos. Paano na umano ang ambisyon nitong tatakbo din sa pagka-Vice President para kay Sara Duterte? Marami naman ang tumaas ang kilay sa balitang ito. Ayon sa kanila ay paano kung matutuloy ang impeachment kay Vice President Sara Duterte ngayong February 2026 lalo na at hindi pa tapos ang impeachment case nito. Kung mapatunayan na guilty ito ay madidisqualify itong tatakbo sa alinmang government opposition sa hinaharap. Tapos si Marcoleta naman. I think si Sara Duterte parang babalikan nila yung sa impeachment, di ba? I think babalikan yan ng mga kalaban nila. So I think bubuhayin nila yung ibang mga article of impeachment this coming palapit yung election So sana mag-succeed na naman sila. 'Di ba? Tapos idaan talaga sa court proper talaga. Para makuha din natin yung justice talaga Ay nahaharap sa matinding kritisismo hinggil sa presenta nitong surprised witness sa Blue Ribbon Committee hearing sa Senado na si Orly Rigala Gutesa. Idinawdawit din siya sa falsified sworn affidavit ni Gutesa kung saan pinanindigan ni Atty. Pichi Espera na hindi siyang nagpirma ng dokumento ni Gutesa. Ipinatawag din ng COMELEC si Marcoleta dahil sa nadiskubre ng COMELEC sa nagdaang eleksyon. Ayan, mga kabunyog, ang topic natin ngayong gabi, pag-usapan natin to. Ha? Tsaka di ko rin inaasahan talaga. Akala ko talaga nung unang pag-upo ni Marcoleta tapos sobrang G na G siya. Parang sabi ko talaga sa sarili ko, nako, mahirapan yung admin dito kasi si Marcoleta kasi bagong senador pa lang. So meaning, sobrang hirap niya palang butasan. Parang lang yan ba sila Robin Padilla nung bago pa sila. Sobrang hirap nilang butasan kasi wala pa naman silang nabutan na mga issues, di ba? I think up until now, wala ngang issue si Robin Padilla, di ba? Yun lang parang mukha siyang ing-ing dyan sa Senate. Kung ano-ano lang yung mga pinagsasabi. Di ba? Pero yung mga issue talaga, I think wala siyang ganong mabigat na issue na ikakabagsak niya. Parang ganyan, di ba? Kasi, yun nga, parang medyo bago or, ewan ko, kung playing safe. Yung kay Bongo kasi dati, kita niyo naman, sobrang daming butas ni Bongo kasi kasi siya kay FPRD sa pinagagawa ni FPRD dati. Same as si Harry Roque, si Senator Bato. So, marami silang mga pwedeng ibutas. Kaya nung naupo si Marcoleta, sabi ko talaga, nako, dito sila mahihirapan kay Marcoleta. Kasi kakaupo pa lang, wala pang issue. Tapos, yun, without nagugulat na lang tayo. Biglang dumadami yung issue ni Marcoleta, di ba? Anak ng toko Sobrang Ngayon ko kung bakit nagiging ganyan siya. Di ba? Na yan nga, yung witness niya, si Gutesa, nadali siya doon. Yung sa sose niya, yung hindi niya dinisclose yung mga donation ng election. Yung sa wife niya, na may some kind connected doon sa insurance ng ng mga Diskaya. Di ba? Dumami. And I think, padami ng padami pa yan. Di ba? Ewan ko kung dahil ba yan sa siya yung parang top dog ng mga Duterte, kaya siya yung nag-e-effort. Kasi yung si Gutesa na yan, kung hindi totoo yan, tapos siya yung nag-represent, ay dyan talaga siya mamalasin. Kaya nga ang ginagawa niya ngayon, iyak na lang siya ng iyak. Bakit? Parang ako patuloy yung malilintikan. Nagtiwala lang naman ako sa tao, anak ng topa. Sobrang bilis mo naman magtiwala. Akala ko ba yan yung isa sa pinaka-bright na senator dyan sa Senate? Pero bakit parang basta-basta na lang naniniwala, di ba? Yan yung problema sa inyo eh. As long as papabor sa inyo, di ba, magbe-benefit kayo,
Di nyo na iniisip na pwede nyong ikapahamag, ikasira yan. So, kung hindi nyo yan babaguhin, kayo lang din yung sisira ng pangalan nyo. Tapos, kapag kahatulan time na, bigla nyong babanatan yung admin na kesyo abuse of power. Pinopolitika kayo. Anak ng tokwa, gumagawa kayo ng mga pagkakamali nyo, tapos kapag pino-point out, bigla kayong babanat na pinopolitika kayo. Diba? Kakainis. May lumabas na balita. Mayroon kasing isang former governor ng Mindanao, si former Governor Del Rosario. Yung dating governor na yan ng Davao del Norte yata yan eh. Davao del Norte. Ngayon, sabi niya, ang magaling na posibleng maging maganda daw na maging vice president ni Sara Duterte. Kung tatakbo si Sara Duterte sa 2028, kung siya daw ang tatanungin, ay ang nakikita niyang pinakamagaling daw o pinakamagandang maging katandem ni Sara Duterte ay itong si Marcoleta. Kaya ang tanong natin ngayon, Sara for president, Marcoleta for president or vice president daw sa 2028? Wala na. Samahan nyo si Senator Amy magwalwal. Pusong sugatan yun. Diba? Pero malay natin mag-e-effort pa si si Senator Amy. Malay natin mag-e-effort pa siya. Kasi iba yung pagka-uhaw sa niyan eh. Kapangyarihan eh. Kaya niya ngang ialay yung family niya para lang sa, political boss. Anak ng tao. Sino ba itong si former Governor Del Rosario? Davao del Norte. Sabi, ayan, may comment na si Red Riding Hood nangangarap sila, attorney. Pero sabi naman ni Cherry Bro, sigurado mananalo yan, attorney, sa INC, black voting. Sabi ni Roland Timbal, lalong gugulo ang Pilipinas. Anyway, Di natin sure. Diba? Kasi bakit gaano baka lawak yung INC? Yung mga past, pangalan nila, pwede nang mabutasan yun eh. Kakandak kayo ng transparency rally, tapos politiko isasalang nyo. Diba? Ano yun? Bunyog. Ang sabi kasi ni former Governor Del Rosario ng Davao del Norte, si Marcoleta daw taga Luzon. Si Sara Duterte naman taga Mindanao. Mindanao. At may malakas daw si Sara na mga supporter sa Visayas. So, kung ang kanyang vice ay galing Luzon, magandang tandem yan. Yun ang sinasabi. Pangalawa, maganda daw yung pinakita ni Marcoleta noong eleksyon ng May 2025. Kasi walang umiisip na mananalo siyang senador. Sa mga surveys, ang layo daw. Pero nanalo. Kaya ibig sabihin, malakas daw ito. Malakas daw ito. Kaya ang sabi ni former Davao del Norte Governor Del Rosario, yan daw ang mabigat na tandem. Malakas nga siya, pero sa mga DDS lang naman. Tapos, kung hindi niya ititigil yung niya dyan sa Senate, diba? Hindi niya ititigil yung bigla-bigla siyang nagpapasulpot ng aray ko. Diba? Kukuha bigla ng witness na hindi sure. Wala, ikakasira niya yan, Pap. I-greet ko si Kabunyog Edmond Sumalde, si Renato Mendoza, si Grace Lardo, si Sani Pangan, si Mercedita Salinga Comanda, si Jerry Garcia Gabriel, si Papa Loroba Macaranas Manzon, si Ray Bautista. Napamura si Ray Bautista. Napamura. Kung ganyan din daw ang mangyayari sa Pilipinas. Pero si Argo, agree daw siya dyan. Inday Marcoleta. Ayan, si Argo, anyway, mga kabunyog, mga kababayan, bakit tinutulak nila si Marcoleta? Masyado naman nilang na-overestimate yung kakayahan ni Marcoleta. Ang tingin nila, napakalakas nito. Tama ba na sabihin na dahil nanalo si Marcoleta noong May 2025 senatorial elections, samantalang hindi raw inaasahan ang kanyang panalo, pero nanalo, ibig sabihin malakas ito kung tatakbong Vice President ni Sara? Wala. Yung pagbabasihan lang kasi nila, Par. Kung sino lang yung willing, di ba, na sumalo sa lahat ng tira sa mga Duterte, yun yung titingnan nila sa potential potential Vice President. Siguro kung wala si Marcoleta, baka mapipilitan yung mga DDS na yan na si Jaime Marcos Jaime Duterte pala. Diba? Mapipilitan yung mga DDS na okay, si Jaime Duterte na lang yung yung gawin nating vice kasi kahit family niya, tinalikuran niya para kay VP Sara.
'Di ba? Pero since nandyan nga si Marcoleta, si Marcoleta yung manok nila. Kasi si Robin, parang di din naman natin maintindihan yung way ni Robin ng pagtatanggol sa mga Duterte. Parang dinadaan niya lang sa, naman ganun? Kawawa naman si Duterte. Oh. Sobrang tanda na ng tao. Tapos parang teary-eye or parang mangyak-ngyak. Si Bato naman, mahirapan yan kasi yung exposure niya, especially ngayon, napabalita na may warrant na daw siya ng ICC. Wala na, hindi na ini-expect ng mga TDS yan. Di ba, nahuli nga yung pinakaulo, yung galamay pa kaya. So, si Bongo din, hindi naman kayang umatake ni Bongo pare. Di ba? Di naman kagaya siguro kung si Bongo, meron siyang caliber ni Marcoleta, the way magsalita or caliber ni Bato, baka pwede pa siyang maging vice president na to. Pero kung yung Bongo na parang mahinahon, di ba? Like, yung inaaway na siya ni Trillanes, parang si Trillanes kasi, parang ganyan ba? Parang malamya siya na way ng pagkasindor. I think magda-doubt yung mga DDS na i-VP. Pero, syempre, kung tatakbo si Bongo talaga, of course, iboboto ng mga DDS yan. Pero, speaking of mga potential VP ni VP Sara, parang malabo si Bongo, parang it's either talaga yan, Marcoleta or Amy Duterte, kasi yun nga, parang sila yung willing talaga na magtanggol kay Sara Duterte. So yeah, pero syempre sa mga DDS lang naman yan Iba po yan mga kabunyog, mga kababayan. Iba po yan. Ang senador, iba sa vice president. Hindi ganyan yan. Ang senador ay 12 ang bubutuhan mo. Sa katunayan, ang naging bintahin ni Marcoleta, dahil dahil tumakbo siyang senador, isisingit lang naman siya. Isisingit lang naman siya. Ibig sabihin, kaya siyang ipasingit, ikiusap, kasi, lang naman siya senador 12 namang senador ang bubutuhan. Pero sa vice president, hindi yun. One-on-one ang laban sa vice president. Pipili ka talaga kung sino. Isa lang ang bubutuhan. Kaya, tama. si Muntik nang manalo si di ba? Si Bentulfo. Marcoleta pa kaya na sobrang daming diehard ng mga DDS, tapos yun nga parang may protest vote na nagaganap. Kakarga talaga si Marcoleta. Pero kung hindi, dadamihan yung mga big time senator. Siguro kung si Trillanes nag-senador muna siya. Baka makuha niya yung spot ni ni Camille Villar or ni Amy Duterte. Pero wala Dalawa lang yung tumakbo sa Pinks. Marcoleta, nanalo siya sa senador dahil 12 naman ang bubutuhan Isisingit siya. Halimbawa ganito. Yung mga kandidato ni PBBM. May kandidato si PBBM ng mga senador. Yung mayor, halimbawa, ng isang bayan. Halimbawa, yung mayor ng, magbigay ako ng example, Atimunan, Quezon. Yung mayor ng Atimunan, Quezon, nasa partido siya ng administrasyon. Halimbawa, yung mayor ng Atimunan, Quezon, nasa administrasyon. Ibig sabihin, kasama siya sa Lakas CMD, halimbawa. O kaya Partido Federal. Ngayon, may kandidato ang Lakas CMD, may kandidato ang Partido Federal, yung Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Yan yung mga in-endorse ni PBBM. Pero, yung mayor na yun ng Atimunan, Quezon, dahil gusto niyang makuha ang boto ng Iglesia ni Cristo, gusto niyang i-endorse siya ng Iglesia ni Cristo, pinangako niya sa Iglesia ni Cristo na dadalhin niya si Marcoleta. Kahit pa mayor siya na nakalinya sa administrasyon. Ibig sabihin, hindi siya Duterte, Marcos siya. Siyempre, yung mga nasa baba din ng mga politician kasi, din sila, yung kaanuhan din nila sa utak nila. Okay, ako, tagain ko tong dalawa. Di ba? Okay lang naman yun kasi isisingit lang naman. Madali yun. Pag singit, madali yun. Magagawa yan. Kasi halimbawa, ang isang mayor na kakampi ng administrasyon o tao ng administrasyon, kaya niyang isingit sa Marcoleta sa 10 balot niya. Kasi 12 naman yan 12 naman yan. Kumbaga, yung Pero ako naman, di ko naman kinokompleto talaga yung mga senador. Kung sino lang talaga yung mga trip ko na senador. Dati, nung una pa lang bumoto ako, akala ko kasi parang mandatory yung 12. Di ba? Sapilitan yung 12. Pero hindi naman pala. Dati,
crash out ako ng ano, yung pero para lang hindi ko maibigay yung ano sa pilitan na boto. Doon ko na lang ibinibigay sa parang mga walang chance ang manalo ng mga senador ano. Parang doon na lang kasi kung idadagdag ko yung mga boto sa mga hindi ko naman gusto, 'di ba? Dahil lang for the sake of 12 dapat yung i-shade mo is baka kapag ka manalo yan, kasalanan mo pa, 'di ba? Like as now, ako naman admitted naman ako na medyo may kasalanan din talaga ako yung pagsisenador ni Robin Padilla kasi naibuto ko nga yan dati ano. Kaya sising-sisi tayo. But yeah, I think thanks pa rin naman kay Robin Padilla kasi siya yung reason or siya yung nagpagising sa akin na wag basta-basta bumoto ng artista ano. Thanks to him. So kita nyo naman dahil kay Robin hindi nanalo si Philip Salvador, si Willie Tripilliam eh. So magpasalamat kayo kay Robin kasi yung mga naka-line up na mga tatakbong mga sikat hindi naman nanalo eh. 'Di ba? Dahil kay Robin. Yan ang senador na dala Pero pinalusot niya si Lito Lapid, anak ng to. niya, yung dala-dala ng administrasyon. Kasi administrasyon siya eh. Bakit niya kailangang dalhin si Marcoleta? Kasi para ma-impress niya ang Iglesia ni Cristo. Kasi kailangan niya rin na pag ang Iglesia ni Cristo, pipili kasi kung sinong mayor ang suportahan. So kung gusto mo na mayor ka, suportahan ka ng Iglesia ni Cristo, dalhin mo si Marcoleta. Parang ano yan eh. Pero Tanong ko lang ba bakit ganyan ka big deal yung yung suporta ng iglesia? Ano ba yan kapag tatanong lang naman ako kapag nagmamas ba sila, parang sasabihin ba ng iglesia na ito yung mga candidate na iboboto natin? Gaganunin ba nila yung mga members nila? Or parang magsusupport lang sila sa TV or sa page nila na ito yung sinusuportahan natin na politiko tapos parang hindi sa pilitan yung pagboto. Di ko kasi alam kung paano siya nagmamatter or paano siya nangyayari paano siya naging possible kasi sa Catholics naman wala namang ganyan eh, though may nakikita tayo na yung mga pare minsan kasi meron talaga mga minsan sumusuporta sa mga politician, isinisingit nila yon sa sa mga mass pero hindi naman siya parang ganun ito mga kapatid, ito mga ka-Christians, diba? Iboto nyo tong politiko na to. Ito yung gusto ko. Wala namang ganyan eh. Kung meron kayo nakita na ganyang Catholic na father na ganyan yung parang ibibigay nyo yung politiko na iboto nyo. Sobrang kawawa nyo. Dapat kaltukan nyo yan. Diba? Para magising yung father na yan. Pero sa iglesia, di ko alam kung paano siya gumagana. Kasi, diba? Parang lagi natin nababalitaan na dahil sa suporta ng iglesia, naging politiko to, nanalo to. So, ibig sabihin, ibang klase. Di ba? Kung ganyan, amazing sila. Pero ang tanong ko lang, paano nila ginagawa yan? Parang yun? Black voting ba yun? Yung sinabi dito kanina. Ewan ko. nagagawa yan kapag senador kasi singit. Pero sa vice president, hindi. Hindi pwede. Kaya mas madali yung laban ni Marcoleta sa senador kasi singit. Yan din yung mahirap sa amin sa party list, no? Kasi ang party list, isa lang ang bubutuhan mo. Isa lang ang bubutuhan mo. Ilan kaming party list na naglaban-laban nun? 156 na party list. Bunyog yung binoto ko. Pag may kausap kang butante, sasabihin niya, ay mayroon na po akong party list. Hindi kanya pwedeng butuhan kasi isa lang ang party list na bubutuhan. Kaya ang nakuhang boto ng Bunyog, 98,000. Okay na yun. Kasi 98,000, mahirap mong makuha yun kasi 1-on-1 98,000. So, kasali ako sa 98,000 na yun pa. Sabi ko kasi, parang, wala akong parang naumay na ako dito sa ibang mga party list na to Tapos yun, binoto ko lang yung Bunyog. Kahit na, akala ko nga dati, siguro itong Bunyog na to, kasi yun nga, isa lang makukuha, di ba? Mga nasa around 16K, something like that lang yung parang na-underestimate pa nga Pero nung nalaman ko na umabot ng ganyan, 90,000 plus. Malakas-lakas pala. Diba? Ibang klase din si Bunyog par. May din talaga. Influence. Pero yun, sa maniwala kayo at sa hindi. Bunyog talaga yung binoto ko. Diba? Kasi yun nga, yung sa election kasi, parang nagugustuhan ko din yung yung mga stand ni Attorney Enzo. So yeah. ang laban.
Pero kung ang party list, tatlo ang pwedeng butuhan, mananalo ang bunyog. Bakit? Kasi yung isang butante na dadalhin niya yung party list niya, pwede mo pang ipakiusap, dalhin mo Tama, naman ang bunyog. tama. Sabihin niya, okay, tatlo naman ang bubutuhan sa party list. Yun. Kaya yung senador, yun. 'Di ba? Kasi yun nga, 'di ba? Meron naman tayong ano dito na sino ba yung number one par? Akbayan ba yun? Correct me if I'm wrong. Basta yung ano yung ano nilang dilema, 'di ba? Yung party list nila. 'Di ba? Yung iba na nanonood kay Bunyog, doon bumoto yung iba. So, hindi nila naboto yung Bunyog. So, yeah. Parang ganyan yung nangyari. Siguro kung 3, baka, yun, tama naman. Baka pwedeng manalo pa talaga. Magkasit pa. Sarap sana nun. May ano sana, may taga-bara sana kay ano, kay Marcoleta ano. Sayang. Kasi si Marcoleta dati yung congressman siya sa ano, party list. Parang nagagamit niya din naman yan, di ba? Sa mga kalaban nila. Baka magamit or magpang-abot sana sila ni ano, Attorney Ensut Marcoleta. Senador, madali ang isingit. Kaya si Marcoleta, ang nagamit ni Marcoleta diyan, yung mga lahat ng politiko, dinala si Marcoleta kasi pinakiusap ng yan ng Iglesia ni Cristo eh. Kumbaga kilala si Marcoleta na Iglesia ni Cristo. Kaya kahit yung dalawang mayor na naglalaban sa isang bayan, pareho dala-dala si Marcoleta. Kasi pareho yung dalawang mayor nililigawan yung Iglesia. Oh. Kaya paglabas ng 10 balot ng isang mayor, nakasingit si Marcoleta pang 12. Yung isang mayor naman, yung kalaban naman na mayor, dala din si Marcoleta pang 12. Ang tanong, kaya ba ng power ng INC na si Marcoleta ay gawing VP? Nagra-rhyme ano? Pilit. Kasi singit. Pero sa one-on-one, hindi yan. Hindi yan mga kabunyog, mga kababayan. Pangalawa, bakit napakaganda ba ng performance ni Marcoleta ngayon sa Senado? Nakakahiya nga eh. Nakakahiya nga. Pumapalpak na. Kita nyo naman, lahat niya kinakalaban. Ang yabang. Oh, Tama. yan eh. Agree. Mabuti sana kung mayabang ka dahil magaling ka. Parang katulad no ni Miriam Defensor. Si Miriam Defensor may pagka-arrogante yon. Pero magaling talaga kasi si Mike Utak. Defensor. Pero ito hindi. Miriam Defensor kasi pag ininsulto niya yung mga kapwa senador niya, hindi nakakaribat eh. 'Di ba? Kumbaga sa Senate that time, si Miriam Defensor lang yung may power talaga or may karapatan na rektahin, prangkahin yung kapwa niya senador. 'Di ba? Kasi sobrang taas ng level nung si Defensor eh. Ewan ko kung yan ba yung pinoportray ni Marcoleta pero sobrang layo sa kalingkingan parts. Hindi. Yung yabang niya, nakakahiya. Yabang lang talaga. Oh, tulad niyan, yung tungkol dun kay Gutesa, yung lawyer, si Attorney Espera, naglabas ng statement kahapon. Kasi, talagang pinapatamaan ni Attorney Gutesa, Attorney Espera, itong si Marcoleta. Gagawa daw siya ng mga hakbang para, madisiplina yung mga, Tapos, yung pangakong kuryente, sabi ni Flower Time, wala Aray. na yan. Kaya, yung Wala niya, wag niyo nang hanapin yan. Trinumot pa naman niya yung kuryente na yan gamit yung pagsupalpal sa mga pangako daw ng iba. Hey, yung mga iba politiko, nasa na yung mga pangako? Puro lang napako. Tapos siya, gumawa din siya ng pangako. Ayun, pinako niya rin. yung nagtutulak ni Marcoleta, masyadong na-overestimate yung kakayanan ni Marcoleta dahil iniisip nila na nanalo ito bilang senador kahit naman kahit ang layo nito sa survey, ang hindi nila naiisip, iba ang laban sa Vice President. Kasi one-on-one, isa lang ang bubutuhan mo. Kaya hindi pwedeng isingit, hindi pwedeng ipasingit. Ang senador pwede. Kaya nanalo si Marcoleta. Lalo pa, lahat ng mga local officials, gobernador na naglalaban, mayor na naglalaban, congressman na naglalaban, mga councilors, gusto nilang makuha ang endorsement ng iglesia. Yan yun. Kaya lahat sila siningit si Marcoleta. Magagawa nila yan kasi singit lang naman. Senador 12. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, kung nangangarap sila na akala nila malakas si Marcoleta, sige. Pero, ano nang mangyayari kay Aimee? Yun, may mga politiko na Iyak nangangarap, si Aimee. sila rin, tingin nila, sila yung kukunin ni Sara na Vice President. Halimbawa, si Bongo. May dyan, Bongo, Sara Bongo. Sana di siya ma-ICC. Tapos mayroon din na Sara Aimee. Si Aimee, pinagkanulo niya ang kanyang pamilya, ang kanyang sariling pamilya para lang maging Vice President ni Sara. Alam naman natin. Pero ito lang if ever lang matuloy yung Aimee Sara tapos alam naman natin na imposible. Pero
if ever manalo si Amy, di ba, as a vice president, tapos si Sara president, do you think hindi ah, laglagan yan sa sa pwesto sa kapangyarihan, di ba? I think ika-climb ni yan ni Amy. Kumbaga yung ginagawa ni Amy ay pagpuposisyon yon para siya ang maging vice president ni Sara. In Yan yung her ambisyon ni dreams Amy. Maging vice president ni Sara. Nako. Ha? Kaya, ang ano ngayon, Di pa o paano na yan, nakontento. Amy Marcos? Grabe ang ginawa mo sa kapatid mo. Ha? Tapos ngayon, hindi pala ikaw ang isang tinutulak na maging vice president. Aray ko. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. O, di ba? Parang si Amy, Karma. yung ginawa niya na yon para ipakita sa mga supporters ng Duterte na talagang siya ay totoong Duterte na. Na ang ginawa niya, pinagkanulo niya, trinaydor niya ang kanyang pamilya. Dahil ang gusto niya, Pero di natin alam par. Kasi kung mamalas-malasin si Marcoleta, mapipilitan yung mga DDS na si Amy Duterte yung gagawing vice eh. Di ba? Kasi si Marcoleta ngayon, ewan ko, sobrang sobrang di na masyadong nag-iisip. Di ba? Nadadali siya doon kay Gutesa. Nadali ng fake notary. Akala ko pa naman top dog, di ba? talaga, ang gusto niya talaga, siya, maging vice president ni Sara sa 2028. Kaya siya kumbaga garapal ng pagka-Duterte ni Amy. Ang pinakasukdulan ay yung ginawa niya noong November 17 sa rally ng ANC kung saan talagang siniraan niya ng todo ang kapatid niya. Kapatid niya na yan kadugo niya. Pero ginawa niya yan, bakit? Ang Power. inaano niya, Power. magiging siyang running mate ni Sara sa 2028. Pero ito ngayon, ang tinutulak ng mga supporters ni Sara, lalo't galing Mindanao, si Marcoleta. Si Marcoleta. Bakit tinutulak yan ng mga supporters ni Sara? Kasi may mga mayors, may mga governors na gusto nila makuha ang endorsement din ng iglesia. Kaya Yun yan lang. mga kabunyog, mga kabayan, gagamitin dito yung lakas yung impluwensya ng iglesia ni Cristo para suportahan nila si Marcoleta. Kumbaga, Pero if ever mangyari yan, Marcoleta o si endorse ng ng iglesia, parang ang pangit na ng face ng iglesia. Sorry for the word, but parang magiging ganun. 'Di ba? Isipin niyo na lang to, par. What if si Marcoleta siya, maging VP siya, tapos ma-involve siya sa mga corruption din. Anong gagawin kaya ng ANC? Magrarally din kaya sila? So if ever magrarally na naman sila for transparency or whatsoever, diba, si Marcoleta ba yung isasalang ulit nila kasi ANC din? Or magbubulag-bulagan sila? If ever lang ma-involve si Marcoleta sa corruption. Di ko maisip talaga kung anong gagawin ng ANC. Diba? siguro ang Iglesia ni Cristo, iaano na nila, itutulak na nila si Marcoleta na maging vice president sa 2028. Ngayon, kung ikaw mayor, gusto mong ikaw ang dalhin ng iglesia sa lugar mo, suportahan mo si Marcoleta. Yan yung gagawin nila diyan. Nakakabit yan. Parang naka-tie up yan. Okay, gusto nyo kayo ang i-endorse ng iglesia o suportahan nyo si Marcoleta. Ngayon, paano na ngayon si Amy? Grabe ang ginawa niyang pag-traidor sa pamilya, tapos hindi naman pala siya ang gagawing vice. Karma niya Ang isa yan. pa, posible itong maging mitya ng away ng mga Duterte. Kasi marami ring supporter sa loob ng Duterte na sulid kay Bongo. Yun lang. Marami ring Yun lang. Pero I think hindi siya ganyan ka-accurate. Siguro kung si Sara Duterte, ipipick niya si Amy Duterte, baka yan parang magpoprotesta yung mga DDS kasi anak ng Tokwa. And I know for sure sila Banat May hindi papayag dyan na Marcos yung magiging busy ni diba? So in short, magkakagulo na naman yung mga yan. Diba? Kasi si Bongo, di na natin sure si Bongo eh. Parang isusunod na talaga ng ICC yan. Si Bato, may warrant na daw. Diba? So, na lang, yung option na lang nila, si Marcoleta at si Amy Duterte. So, kung si Marcoleta, mamalis-malasin siya sa mga issue niya ngayon, like yung involvement niya dun sa SOSE at yung kay Guteza, kung mamalis-malasin siya dyan, in short, si Amy Duterte yung gagawin nilang senador. Anak ng Tokwa. So, kung magiging senador, vice,
So magkakagulo pala talaga sila. Ano. Ewan ko lang kung isusugal nila si Robin. Pero kung gagawin nila yon, wala. Magmumukha silang katawa-tawa. Knowing na this midterm election, grabe na yung hate sa mga politician na artista. Diba? Ano ito? Kumbaga, maraming supporters ng Duterte na Bongo. Kasi si Bongo, parang ang trato na niya ni Duterte kay Bongo ay tunay niyang anak. Sa katunayan, maraming Duterte na supporters na Bongo sila sa presidente. Hindi sila Sara. Mayroong mga ganun. Okay sila, okay. Kung hindi pwede si Bongo, mag-vice na lang kay Sara. Ay ngayon, kung hindi pa kukunin si Bongo, ay mag-ano yan. Sasama ang loob nila. Kasi ang iniisip nila, dapat si Bongo ang vice president ni Sara. Kasi top-notcher itong top-notcher na senador. Kaya itong tinutulak na ito na si Marcoleta, mabuti si Padilla. Si Padilla yata umatras na, hindi natuloy. Anyway, walang saka bakit parang nakakasiguro na itong mga supporters ng Duterte. May malaking problema si Marcoleta. Ang malaking problema ni Marcoleta ay yung kanyang yung kanyang problema sa SOSE. O di ba papadala na siya ng COMELEC ng show cause order? Pagpapaliwanagin na siya ng COMELEC. Bakit? Yung So every time, especially si Marcoleta pala, parang na siya, open na siya. Kasalanan niya rin yan. Diba? So open na siya. So meaning, kapag tatakbo siyang presidente, diyan na siya babakbakan ng critics. So, baka naman, may mga donators ka na naman dyan, hindi mo na naman inaano. Diba? Babakbakan siya dyan. Especially kapag may debate. Pero I think yung mga debate na yan, hindi na natin makukuha yung debate same time nung 2016. Kasi I think nung last election, parang yung mga politiko nagiging advanced na sila. Hindi na sila nakikipag-cooperate sa mga debate. Mas maganda sana yung lahat ng tumatakbong presidente isalang sa mga debate, di ba? Especially yung upcoming na election. Kasi for sure, labasan talaga ng baho yan para. Kanyang election expenses ay hindi consistent. Might be, based on that average. May I know where are these the ghost farm-to-market roads located? Davao. Dati na to. So I think hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below, tapos yung pag-usapan natin yun sa comment section. So again, yung video to is mula kay Viral Broadcast PH. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino Is, don't forget to like, comment, share, subscribe. So thank you sa mga umabot sa video ko. So comment nga kayo sa baba para ng F. Yeah. Kung umabot kayo sa point na to. Gusto ko lang malaman kung ilan yung umabot dito. So, comment F. So, anyways, kita nyo naman yun, par. Sobrang pala. Luhaan pala yung puso ni Amy Duterte ngayon. Knowing na yung potential na maging VP pala, si Marcoleta. Or it's either si Bongo. Parang last option na lang talaga si Amy Duterte, Pero kung if ever man mangyayari yun, kasi hindi naman talaga imposible na hahantong sila dyan. Knowing na lahat ng mga big time sana ng Duterte Black is may mga issues na kasi. Diba? Si Bongo, yun nga, yung sa CLTG, yung company ng family niya. Tapos I think yung involvement niya dun sa war on drugs ni FPRD. Tapos si Senator Bato, meron na siyang warrant sa ICC, and then marami pa siyang mga issue. Tapos si Marcoleta, yun, parang padami yung mga issues sa kanya. Yung sa SOSI na yan, hindi na yan mawawala. Siguro yung sa involvement or yung connection ng asawa niya doon sa insurance ng mga diskaya. Baka makalimutan ba ng tao yun pero yung SOSI niya, parang I think entire political career niya na yun, susundan na siya doon Tapos yung kay Guteza, I think pwede pa rin ibalik-balik yun. So kung if ever malas-malasin siya, mahanapan siya ng butas ng mga kalaban niya, pwedeng ikasigiran niya yun, baka nga maka-apekto yun sa kanya or hahantong siya sa may pananagutan. Pero I think hindi basta-basta madadali si mga Marcoleta sa ganyang issues
Siguro kung magiging reckless pa siya, gagawa pa siya ng mga issues na mabibigat, baka yun, pwede siyang matuluyan sa part na yun. Pero about mga like this pa, medyo mahina pa yan. Parang malulusutan pa ni Marcoleta yan, knowing na si Marcoleta parang din talaga yun. Parang bulldog din, dyan sa Senate. Grabe makabark par. So si Amy Duterte lang talaga natatawa ako sa kanya. Alam niyo yung pagiging pagiging balimbing niya or pagiging diehard niya is parang matatapon lang pala, Sobrang sakit sa part nun na parang humantong ka na sa punto na itatakwil mo yung own family mo para lang sa political power, political influence, di ba? Kasi yun naman talaga yun nangyayari pare. Kasi kung totoong concern lang talaga siya, hindi niya sasabihin sa INC rally na magbe-benefit yung other political party na kinakaaniban niya. Hindi niya gagawin yan kung totoong concern lang talaga siya. Diba? Ay, nako. Tapos, wala. Over the backward talaga siya. Yun, parang napaaga yung karma niya par. And I think kung kukunin man siya ng VP talaga ni VP Sara, hindi siya lulusot talaga. Kasi own Duterte, alliance, baka yung mga vloggers ng mga Duterte, ilaglag siya mismo, Hindi siya ipapaboto kasi, yun nga, dating Marcos. May Duterte, dating Marcos, diba? So, hindi nila makakalimutan yan. So, anyways, that's it. So, kaya naman sasabihin nyo dito, comment down below, tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, thank you so much for watching Philippine IC. Viral Broadcast PH, tapos courtesy din at Attorney Enzo. Support nyo yan. Original video link in the description box below. So that's it. Thank you so much for watching. Philippine IC is out.